Hi guys! Welcome back to my channel. And for this video guys, magre-review tayo kung ano nga ba naging experience ko while watching this, syempre no, bagong pelikula na handog ng Star Cinema, Meet, Greet, and Buy. So showing na nga ngayon, no? Simula ngayon, November 12, worldwide na yan. So for almost or over 430 cinemas nationwide. Oh my goodness, congratulations Star Cinema pa lang, no? So ito na nga guys, no? It's a family drama na may pagka-comedy rin sometime, no? Kumbaga, hindi siya like super heartfelt, super mabigat na experience while watching the film. Kasi sa trailer kasi, no, dalawang nilabas silang trailer. Yung unang trailer is nakakabagbag damdamin. Kaya ko to. Nakakabagbag damdamin. Alam mo na yon na talagang tagos sa puso, pampamilya, yung mga problema, yung mga sabihin nating mga magiging karamdaman ng ating mga parents. I mean, that's really talagang mapanakit talaga, like tagos sa puso kasi hindi mo alam ano mangyayari, 'di ba? Doon sa pamilya, doon sa nanay nung pamilya na magkakapatid. So, yeah, pero doon sa trailer 2, meron silang nalabas na may mga funny moments din na matatawa ka rin talaga lalong-lalo na sa papel ni Leo, played by J.K. Labajo. Wow, grabe din talaga si J.K. dito. Alam mo, yung pelikula, it involves ensemble cast talaga. Diamond Star ba naman ang nanay nila dito? Siyempre, no, si Miss Maricel Soriano, she's playing the character of Baby. Talagang makita naman natin, no, na very funny talaga siya doon sa Korean actor na gusto niya talaga ma-meet. Pero hindi talaga ako mag-spoil dito. Wala akong story na sasabihin sa inyo. Siguro yung favorite scene ko, latter part na yon. Pero yung experience ko na lang while watching the film and after watching the film, which by the way, napanood ko siya doon sa advanced screening na in-invite ako ng Star Cinema. And then, hindi ko alam na nandun din pala sina GM Fiang na nanonood din sa ABS-CBN ELJ Building 14th floor, preview room nila. And yung mga PBB, like sina Dustin at si Brent. Hindi ko nakakita sina Ralph and River nung time na yon. Siguro umalis na sila after the film, I don't know. But sila yung naabutan ko nung tapos na yung pelikula. Ayun, share ko lang. And then, Joshua King, syempre, no, may dala siyang tissue because it's a heartfelt drama, family drama din talaga kasi talaga siya because of the scenes and the character itself. Okay, so in some cast sila, no, dun pa lang, alam mong magandang pelikula eh. And of course, directed by Direk Cathy Garcia Sampana, which box office director talaga yan. Wala na tayong masasabi dyan, taas ang kamay ko. Kapag meron siyang pelikula, sure na sure ako maganda at quality at papanoorin talaga ng masa. Okay, so in some cast siya, lahat ng mga character dito may spotlight, walang sapawan. At oh my goodness, you know, it's like I'm watching yung mga magagandang family dramas ng ABS. Seven Sundays, Four Sisters After or Before the Wedding. Excuse me. And of course, yun talaga yung talagang for me, Seven Sundays and Four Sisters Before the Wedding. Basta yung kina Bea, Angel, Tony, Shaina. Oh my goodness. Grabe din talaga yun. Talagang wala akong masabi. And then there comes another masterpiece na likha ni Miss Cathy Garcia. I mean, siya yung nag-direct dito. Meet, Greet, and Buy. So, matatakal dito yung paano, anong sasacrifice mo, ano ang gagawin mo bilang anak sa nanay mo sa mga mangyayari sa kanya and all. So, dun pa lang tagos na sa puso because syempre may mga nanay tayo and alam natin kung ano ang aruga ng isang nanay. Alam natin kung ano ang pagmamahal na binibigay niya talagang to the extent talaga binibigay nila. Naglalabas sila and all, nagluluto, piniprepare nila talaga. Like for example, apat kami and then apat din sila doon. Pero may conflict din. Ayoko na magsalita. Pero I mean, nandun si Piolo Pascual, syempre, no? At Tupe. Tas Brad, si Joshua Garcia. Jerry naman, si Bel Mariano. And Leo, si J.K. Labajo. So, may twist din kasi doon Pero gusto ko panoorin nyo na lang yon. And then, alam ng nanay nila doon, which is si Maricel Soriano, yung ano ang almusal nila and all that. And then, may magiging problem sila financially. Talagang nangyayari talaga sa isang pamilya, no? Financially, yung mga careers ng mga magkakapatid, sino yung dark horse, black sheep ba yung tawag yun? Black sheep, yung parang may mga favorite yung mga nanay. I mean, talagang may mga circumstances talaga na nangyayari talaga sa totoong buhay. And nakaka-relate talaga ako because pangalawa kasi doon si Joshua Garcia. So, pangalawa din ako and then isa rin yung babae sa amin, pangatlo siya. So, parang feeling ko may mga scenes talaga na parang, oh my God, parang
I can relate talaga. Like for example, talagang ginagawa talaga ni Joshua yung character niya doon para mapagaling yung nanay nila, and then lahat gagawin and all, masacrifice lang yung career nila and all, but for the love for the love sa nanay nila, talagang gagawin talaga nila yon. So it's really heartfelt talaga seeing this scenes, yung mga uh, nakakaiyak talagang scenes talaga doon. Like for example, yung best scene talaga na nagustuhan ko talaga, isang doon sila sa bahay. Tapos may nangyari kasi sa business and all. Yun. So kapag nalaman nyo na yun na may nangyari sa business nila, yung lechon, doon na nagarambulan ang mga eksenang mapanakit, tagos sa puso, realidad talaga yung mga pinag-uusapan nila doon. It feels like natural talaga when they act doon sa scenes na yun. Of course, the whole film. Nagustuhan ko yung talagang sumbatan lines ni Joshua and Piolo. Talagang wow talaga yon, best scene talaga yon for me. Doon talaga nag-shine yung dalawang yon. Of course, Joshua, ang galing na talaga dito. Bravo. Talagang, oh my goodness. He's a gem. He's a gem sa ABS talaga. Like, wala na akong masabi. Of course, si Papa P, he's done. Yung mga work niya talaga is talaga nagpapatunay na who is he today. Talaga respected, actor na actor, award-winning actor talaga siya. Professional, and alam mo yung character, dalang-dala niya talaga. And of course, Maricel Soriano, di ba? Wala nang tayong masasabi sa acting niya. Talagang from start to finish, damang-dama ko na nanay ko siya. Alam mo yon, damang-dama ko kung ano yung hirap at pasakit na ginagawa niya alang-alang sa mga anak niya. JK is such a revelation here because he's bringing a light to the film. Talagang mga ginagawa niya dito is tawang-tawa talaga ako. And then may scenes din doon nung nasa hospital. Oh my God, hinaharana yung nanay niya with his parang lyrics talaga, sarili niya talagang song. After that, oh my gosh, humagulgol siya sa iyak. Dalang-dala din niya ako. Like, nakakatawa siya, pero doon sa latter part na may nangyari na sa nanay nila, it felt like, oh my goodness, dalang-dala din niya ako. Ang galing niya. Wait, parang ilang seconds lang yun parang 30 seconds na humagulgol siya. Na-feel ko rin na humagulgol din ako because parang na-feel ko kung ano yung bigat na nararamdaman niya after singing or after niya mag-gitara sa nanay niya para lang at least gumaan yung feeling ng nanay niya while doing that something. Tapos si Bel Mariano, no, parang, oh my goodness, kaya niya rin na walang love team. You know what I mean? Kasi from her from her parang films and teleserye, talagang Don Bell talaga all the way, di ba? And we all know that nakakakilig talaga sila. Pero sa pagiging actress talaga dito sa Bel Mariano, talagang, oh my goodness, talagang nakikipagsabayan talaga siya kina Papa P, kina Joshua, and kaya niya. Kasi parang lahat, yung mga scenes na apat sila, talagang nafe-feel ko talaga na they're not acting. Nafe-feel ko na nandun sila sa scene, kasama tayo sa scene na ginagawa nila. Yun yung nafe-feel ko. Especially Bel Mariano is also did her job excellently, no? Kasi dalang-dala din niya ako May hugot din kasi siya pagdating sa work, pagdating sa tatay niya. Ayun, alam niyo na yun. Tapos, may hinanakit din siya, pero mafe-feel mo talaga yun. Tapos, meron siyang yung kapatid niya, kapag dun sa kapatid niya, okay siya, pero dun sa isa, parang ganon, mafe-feel mo yung shifting ng emotions niya, ang galing talaga. And of course, the supporting cast as well, hindi magiging magical yung movie if we're dun sa mga supporting, like dun sa mag-asawa, si Matet at saka yung sa Magician. Kung sa Hello Love Again, I forgot his name but ang galing din yung dalawang yon. Tapos yung asawa dito ni JK, si Kauri, ang galing din niya dito para talaga siyang nanay talaga. Alam mo yun, parang mag-feel mo na ang hirap din yung parang ang aga mong nabuntis, ang aga mong may anak, tapos mayroong mga responsibility, tapos aalis si JK. Nasasabi ko na yung mga scenes, but yeah. But the kwento itself, you just have to watch it on starting today, no? Starting today, November 12, dahil you shouldn't miss this kasi it's a family drama, makaka-relate tayo, may lesson talaga, tagos sa puso, pampamilya, at higit sa lahat, may mga scenes din talaga dito na matatawa ka, kikiligin ka, ayan, that's really something, no? Parang na-feel ko rin na may kilig din sa mga eksena, doon sa mga, some of the scenes. And maiiyak ka, makaka-relate ka, ma-appreciate mo yung acting nilang lahat, and of course, it's another masterpiece from Star Cinema. Ayun, there you have it guys. Yung best scene ko nga, yun na nga, yung nandun sila sa lechon after nung mga pangyayari sa business, nandun sila sa bahay, tapos nagsagutan sila, yun yung best scene for me.
Yung nakakatawang scene naman is yung nasa bangko sila, mag-withdraw sila. Tawang-tawa din ako doon. Tapos, basta't yung mga ratsyada ni JK kasama si Piolo din. Okay din yung mga yun. Yeah, that's such a, parang a sweet taste for the movie as well. So yeah, thank you for watching. Hope you guys like this video. And don't forget to like and subscribe. And manood na sa sinehan ng Meet, Greet, and Bye.